Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at At sa sa inyo inyo mga mga kapatid, kapatid, na na lubha lubha akong akong nagkasala nagkasala sa sa isip, isip, sa sa salita, salita sa at sa gawa, gawa, at at sa sa aking aking pagkukulang. pagkukulang. Kaya Kaya sinasamo isinasamo ko ko sa sa mahal na mahal na Birheng Birheng Maria, Maria, sa sa lahat ng lahat ng mga mga anghel at anghel mga at mga banal, banal, at at sa sa inyo inyo mga mga kapatid, kapatid, na na ako'y ako'y panalangin panalangin sa sa Panginoong Panginoong ating ating Diyos. Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagkarangal, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, Amen, Amen. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa ating Panginoon ang ating intensyon. Magdasal natin ang pananahan niya sa buhay natin, sa bayan natin, sa bawat pamilya natin. Dasal din natin ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Ngayon din ang mga OFW. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo, at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao ng may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, inaanyayahan ni Propeta Sophonias ang mga mapagkumbaba upang hanapin ang Panginoon. Yamang ipinangangako ng Panginoon ang maunlad at panatag na buhay sa sinumang hihingi ng saklolo sa Kanya. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Sophonias. Hanapin ninyo ang poon, kayong mapagpakumbaba, kayong gumaganap ng kanyang kautusan. Hanapin ninyo ang katuwiran at iyon ang inyong gawin. Baka sakaling kayo'y patawarin at iligtas sa araw ng kanyang poot. At ang iiwan ko roon ay ang mga taong mapagpakumbaba na lalapit sa akin upang pasaklolo. Ang natira sa Israel ay hindi na gagawa ng kasamaan at hindi magsisinungaling ni mandaraya man. Uunlad ang kanilang buhay at magiging panatag at wala silang katatakutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari ng lahat. Ang maaasahang lagi, Panginoon, panig sa naaapi. Ang Diyos na hukom may pagkaing handa sa mga nangagugutom.
Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari ng lahat. Pinalaya niya ang mga nabihag, sinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari ng lahat. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas, pinipigil niya. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari ng lahat. Walang hanggang hari ang Diyos na poon, nabubuhay lagi ang Diyos mo, Siyon. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari ng lahat. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni San Pablo na walang maaring magmalaki sa harapan ng Diyos. Sa halip, ang Diyos lamang ang maaari nating ipagmalaki sa harapan ng mga tao. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan nang kayo'y tawagin ng Diyos. Iilan lamang sa inyo ang paningin ng sanlibutan ay marunong, makapangyarihan at maharlika. Subalit pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan ay kahalangan upang hiyain ang marurunong at ang mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga itinuturing na hamak, walang halaga at walang kabuluhan sa sanlibutan ito upang pawalang halaga ang mga itinuturing na dakila ng sanlibutan. Kaya't walang maaaring magmalaki sa harapan ng Diyos. Sa Kanya mula ang ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus na ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan niya, tayo'y pinawalang sala ng Diyos, pinapaging banal at iniligtas. Kaya nga, tulad ng nasasabi sa kasulatan, ang Panginoon ang dapat ipagmalaki ng may ibig magmalaki. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Magdiwang kayo't magsaya, sa langit ay liligaya, gagatimpalaan tuwina. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kaniyang kaharian. Mapalad ang mga nahapis sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagkumbaba sapagkat tatamuhin nila ang pinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakalob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo sapagkat sila ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat makakasama sila sa kaniyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig
at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan nais lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Madalas ipinagtataka natin kung minsan ay kino-question pa nga natin ang mga pagpili na ginagawa ng kapwa natin. Bakit siya ang sinali? Bakit siya ang isinama? Bakit siya ang nanalo? Bakit siya ang binoto? Bakit siya pinakasalan? Ano ba pakialam mo? And that's because iba-iba tayo ng pamantayan sa pagpili. That's also because alam nating ang kapwa natin ay tao lang. Pwede siyang magkamali sa kanyang pagpili. Pero huwag natin kakalimutan, tayo ay tao rin naman. Pwedeng mali rin ang ating pagpili. Isa lang talaga ang pinakakatiwa-tiwala pagdating sa tamang pagpili. At yan ay ang ating Panginoon sapagkat kailanman hindi siya pwedeng magkamali. But then we have to trust Him sapagkat madalas iba ang pamantayan ng Diyos sa pagpili sa pamantayan natin. Yan po ang makikita natin ngayon sa ating mga readings sa usapin ng pagiging blessed o pagiging mapalad. Halimbawa po sa ating unang pagbasa, in-insinuate ng Panginoon na blessed ang mga remnant ng Israel. Pag sinabing remnant, ito po yung natira sa bayan ng Israel nang sakupin sila ng maraming mga bayan, ng mga makapangyarihang bayan, nagkapulansan ng mga Israelita sa iba't ibang mga bayan. Diaspora, na-disperse sila. May natira. Ito yung kakaunti. And they lived under a foreign rule. Kaya sila ang mas naapi, kaya sila ang mas nahirapan kung ikukumpara sa iba na ng ibang bayan. But then, in the words of the prophet sa ating first reading, lumalagay, ang sabi, they will never do wrong, they will never tell lies, parang ganon, and nothing, no one will bother them. Lumalagay na parang mas pinagpala pa sila kaysa iba. Sa ating unang pagbasa ay ganun din ang tema. Sinabi ni San Pablo na pinili ng Diyos ang mga hangal at hindi ang mga matatalino. Ang mga mahihina at hindi ang mga malalakas. Ang mga nasa ibaba at hindi ang mga nasa itaas. Kitang-kita naman natin ito sa ating narinig na ebanghelyo kung saan dineclare talaga maliwanag ng ating Panginoong Jesucristo na ang mga blessed o ang mga palad ay yung in one way or another ay tinuturing naman nating mga sawimpalad o kapuspalad. O sige nga, sa palagay ba natin tama ang pagpili na ito na ginagawa ng Panginoon dito? Kung tayo po ba ay magiging blessed, gugustuhin nating maging ganito, maging nasa ibaba, maging mahina, maging aba, usigin, alimurain, humapis? Hindi, di ba? Certainly because iba ang pagpili natin. Sabi nga, God's ways are not like our ways. His thoughts are not like our thoughts. In other words, iba ang standard ng tao sa standard ng Diyos. Anong standard ng tao? Ang standard ng tao pagdating sa pagiging blessed, mga magaganda, mga magwapo, yan, mga blessed yan. Mga talentado, mga sikat, mga mayaman, mga makapangyarihan, yan, mga blessed yan. Kaya nga ang daming nagpapaganda. Lalong-lalo na yung mga malayo sa standard ng iba. Malayo as in, sa malayo lang maganda, o kaya malayo talagang maging maganda. May mga lalaki nga daw na naiinggit sa ipis.
Kasi daw ang ipis, lumalakad pa lang, tumitili na yung mga babae. Lalo na kapag ang ipis ay dumapo sa babae. Ay, nako, kinikilig ang babae, yung iba tumatalon pa. Nakita nyo na? Nainggit ka kahit sa ipis. Awawa naman sila. Yung tipong kapag na-elect bilang muse ng klase, sasabihin ng teacher sa buong klase, ayusin ninyo ha, walang lukuhan. Ah, walang lukuhan? Dahil ikaw lang yung naboto, lukuhan na? Yung tipong kapag nagtanong sa kanyang ina, Ma, ampun ba ako? Kasi ang tatangos ng ilong ng mga kapatid ko. Anak, hindi ka ampon, sabi ng ina. Kang mag-isip ng ganyan. At kung mag-aampon ako, bakit ikaw pa? Ay, nako. Besides, sino lang ba ang pupwedeng maging gwapo at maganda? Sino lang ang pupwedeng maging talentado? Sabi nga nung kaibigan ko, alam mo, Father, may nabasa ako, 80% pala ng mga Pilipino magaling kumanta. Kung bakit dun pa ako sa 20% nasama? Ilan lang ang mga mayaman, yung may motto na to see is to believe. Kung ano man ang makita, to see. Bibili, to see is to believe. Ilan lang yung mga makapangyarihan. Ilan lang din ang mga sikat. Besides, huwag nating isipin na walang problema ang mga yan. May problema din ang mga gwapo at maganda. Alam niyo kung ano ang problema ng mga gwapo at maganda? Nakita niyo, hindi niyo alam. Hindi ko rin alam. Hindi tayo gwapo, hindi tayo maganda. Huwag na kayong umasa. May problema ang mga talentado. Mas binibigyan sila ng trabaho. May problema ang mga mas may pera. Mas marami silang inaalala. Mas may problema ang mga may kapangyarihan. Kasi mas may responsibilidad sila. With great power comes great responsibility, sabi nga nila. Mas may problema ang mga sikat. Hindi sila makagalaw ng malaya talaga. Kailan ba kami napunta ng Cebu? Kasama ko yung mga pari dito, yung mga pari sa Vicaria ng San Jose. Cebu ha? Naka-casual ako. Totoo ito. Bagay, kailan ko ba kayo niloko? Nagsi-CR ako. Kasi hindi ako makapaniwalang nangyari talaga ito eh. Nagsi-CR ako. Umiihi. Nang may biglang, nakakasual lang ako, nang may biglang lalaki lumapit sa akin, tabi lang ng urinal. May hawak na cellphone. Sabi, Father Fidel, selfie naman, selfie. Sabi ko, pwede ba? Patapusin mo muna ako. Baka kung ano mapicturean mo. Ay, nako. Ako lang ito. Paano pa yung sikat talaga? Kaya nga may expression, mahirap maging artista. So, basically, hindi ito yung blessing na sinasabi ng Panginoon eh. Ang blessing na sinasabi ng Panginoon ay yung maghari siya sa buhay natin. That's being truly blessed. Unang-una, ito yung blessing na abot kamay nating lahat. Mahirap man o mayaman, bata man o matanda, pwedeng magkaroon ng blessing na ito kung magpapakumbaba lamang tayo. Mahirap man o mayaman, pwedeng magpakumbaba. Ito yung blessing na mawawala ang lahat, pero mananatili. Mananatili ang Diyos sa atin. At ito rin yung blessing na kahit anong problema, makakaya natin. Yung problemang hindi kayang tugunan ng pera, ng kapangyarihan, ng kasikatan, tutugunan ng blessing na ito. Kung ang Diyos ay nasa sa atin. Sipin po ninyo yung Beatitudes na narinig natin sa ating Ebanghelyo, kung kanino talaga sinabi ni Kristo. Yes, sa lahat. Sa lahat. Pero kung mapapansin po ninyo, yung detalye yung sinabi ni San Mateo, ito po ay base lamang sa pagninilay ko. Sabi, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit sa kanyang mga alagad. At sila'y tinuruan niya ng ganito. O hindi ba? Yung sila na yon, palagay ko, mas pertaining yon sa kanyang mga disipulo. Mas maganda yung version ni Saint Luke. Mas malinaw. Kasi ang sabi ni Saint Luke, nang makita niya
ang kanyang mga alagad. Sa kanya sinabi ito. Anong ibig sabihin nun? Bagamat ang lahat ng sinabi dito, paano ma-bless o manifestation of being blessed, sinabi ni Kristo sa lahat ng tao, ito ay totoo lang talaga. Ito ay kaya lang talagang gawin ng mga totoong alagad niya. Ng mga totoong nakasuko ang buhay sa Kanya. Ng mga totoong tumatanggap sa Kanya. Ng mga totoong naghahari ang Diyos sa puso nila. Kaya kung tayo'y nahihirapan pa sa mga sinasabi ng mabuting balita, isa yung indikasyon na hindi pa talaga naghahari sa buhay natin ng Panginoon. Isa sa mga dahilan ay madalas humihingi tayo ng maraming mga blessings. Nakakalimutan natin ang pinakamahalagang blessing, ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng blessings. Anong sabi ng Panginoon? Anong mapapala mo? Makamtan man ng taong buong mundo kung ang kapalit naman ito ay ang kanyang buhay. Paraphrasing that, ang sinasabi ng Panginoon, anong mapapala mo? Ibigay ko man sa iyo ang lahat ng hinihiling mo kung wala naman ako sa buhay mo. E di baliwala ang lahat ng ito. Mawawala lang din ang lahat ng yan. Pag dumating ang problema sa buhay mo, hindi kakayanin ng mga blessings na binigay ko sa iyo. Kung wala ako sa buhay mo. Kaya sana, before we ask for blessings, magpasalamat muna tayo sa Diyos. In fact, kahit wala tayong hinihiling, dapat tayo nagsisimba. In fact, kahit wala tayong sasabihin, dapat tayo nagdarasal. Kasi ang kinakausap natin ay yung pinakamahalagang blessing na kailangan natin. Nakalulungkot na mas inuuna natin yung iba kaysa sa Kanya. Hindi po ba tayo, nakararamdam tayo ng pagkalungkot kapag ang mahalaga ay yung binibigay natin sa binibigyan natin at hindi yung tayo sa buhay nila. Dahil may pakinabang lang tayo, dahil may ibibigay lang tayo, at hindi kaya ganun din ang nararamdaman ng Diyos. Nakalulungkot din na very particular tayo sa kung ano yung mga blessing na wala pa sa atin. Ito yung blessing na wala pa ako. Sa kung ano yung mga blessing na meron na tayo. Ito yung mga blessing na meron na ako. Pero hindi tayo ganun ka-conscious kung gaano na tayo kalayo o kalapit sa Diyos. It seems we don't care. Malayo na ba tayo o malapit na ba tayo sa Diyos? Nalulungkot ba tayong malayo tayo sa Diyos? Natutuwa ba tayong lumalapit tayo sa Diyos? Kasi ang hinihiling natin, hindi ang Diyos, kundi ang mga blessing na naghahaling sa Kanya. Huwag muna sana. Siya muna. And then magtataka tayo kung bakit kahit nagsisimba, nagdarasal tayo, ay hindi pa rin tayo makaramdam na tayo blessed na totoo. May nabasa ako kanina lang, ay isang istorya. Meron daw isang mayaman, maganda, malaki ang kanyang bahay, maraming kwarto. In-invite niya sa kanyang bahay si Kristo. Dumating si Kristo, inihatid niya sa isang napakagandang kwarto at sinabi kay Kristo, Lord, dito ka ha, sa iyong kwartong ito. Ito yung pinakamagandang kwarto dito. Salamat, sabi naman ng Diyos sa kanya, ng Panginoon sa kanya. Sa kanya sinarado yung kwarto. Kinagabihan, tataka siya, bakit may katok ng katok? Katok ng katok, lakas ng katok sa pinto. Bumaba siya, at nang buksan niya, tatlong mga demonyo. So talagang sinarado niya yung pinto, nakipaglaban sa kanya, hanggang sa, fortunately, na-overpower niya, naisara niya yung pinto. Ang isip niya, nandito si Lord. Tapos may mga demonyo, ano ba naman to? So lumipas uli ang isang araw, ang magdamag at ang isang araw. Kinagabihan, second night, ganun pa rin. Mas malakas na yung katok. Nang tingnan niya, hindi na niya binuksan kasi nakita niya, nako, nadoble na yung bilang ng mga demonyo. Ang lalakas ng katok, halos magiba na yung pinto niya. Ay, kinakabahan na siya. Sa loob-loob niya, nandito si Kristo. Bakit mas dumami pa yung demonyo? Feeling exhausted, nakatulog na siya sa kanyang sofa. Pagising niya, hindi siya nakapagpigil. Tinanong na niya si Kristo. Sabi niya, Lord,
Bakit nandito ka? Pero ang daming kumakatok ng mga demonyo. I feel so bothered. I feel so afraid. Sabi ni Kristo, anak, pinatuloy mo ko sa isang kwarto lang sa bahay mo. I am the Lord of this room, but I am not the master of your house. Patuloyin mo ko sa buong bahay mo at akong bahala dito. Lord, sorry. Binukas na niya yung kwarto. Sa'yo na ang buong bahay ko. Kinagabihan, mas malakas yung katok. Mas marami yung katok. Halos magiba na yung pinto niya. Pero naramdaman niya, bumukas ang pinto kung saan nandun si Kristo, bumaba. At tinignan niya kung ano ang maging eksena. Malakas pa rin ang katok. Halos magiba na yung pinto. Binuksan ni Kristo ang pinto. Si Satanas na yung nasa pinto. Sabi ni Kristo, ano kailangan mo? Sabi ni Satanas habang nakayuko, sorry, wrong address yata ako. Mga kapatid, siguro nagsisimba lang tayo, nagdarasal lang tayo. Yes, nandun yung blessing. Pero baka may mga kwarto sa buhay natin, kwarto ng finances natin, kwarto ng hobbies natin, kwarto ng relasyon na mga iniingatan natin na hindi natin pinapasok o pina-own, pinagbibigay, pinakakatiwala sa Panginoon natin. Baka there are some areas in our lives na off-limits ang Panginoon. Kaya, yes, we feel blessed but not truly blessed. Baka feeling blessed lang. Sana mga kapatid, papaghariin natin ang Diyos sa ating buhay para maramdaman talaga natin ang blessing sa ating buhay. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y Alam kong may magagawa ang Diyos sapagkat makapangyarihan siya. The one who is in me, Jesus, is greater than the one who is in the world. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo. Poprotektahan niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Sapagkat alam niya ang sitwasyon ko. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringgin ng Diyos ang samo. Pumikit tayo. Lord, bless my life. Pagpalain mo ang buhay ko, ang pamilya ko, aaminin ko. Nasa sa akin ang mali kung bakit may mga pagkakataong pinangingibabawan ako ng takot ko, ng lungkot ko. Totoo na may mga kwarto sa buhay ko na hindi kita pinapapasok, hindi ko sinusurrender sa iyo, hindi ko pinagkakatiwala sa iyo. But from now on, Panginoon, own my life. Pag-ariin mo ang buhay ko. Ikaw na ang magmay-ari nito. Susunod na po ako. Sasampalataya na po ako. Gagawin ko na po ang dapat kong gawin. Tulungan mo lang ako para makayanan ko. Hallelujah! Aalisin ko na ang galit sa puso. Iiwasan ko na ang mga madalas kong ine-entertain na mga tukso. Lalayo na ako sa mga tao naglalayo sa akin sa iyo. Ahangadin ko na ang paghahari mo sa buhay ko. Hallelujah! Hindi ko na palalakasin ang pwersa ng demonyo sa pagkatao mo. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin.
buhay. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa'yo. Higit pa sa inaasahan mo, sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan mo. Kung lalapit ka kay Jesus, maaring matagal, maaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa'yo. Ipagkatiwala mo ang buhay mo sa Diyos kung lalapit kay Jesus. Hindi mahalaga ang itsura mo, ang mahalaga nakikita ba si Jesus sa'yo. Hindi mahalaga kung ano ang hawak mo. Ang mahalaga kung sino ang may hawak ng buhay mo. Papuri sa Ama at sa Anak na Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako sa Sa Diyos Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, tinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagbumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa Panginoon at sa bawat panalangin ng ating itutugon. Panginoon, ibilang kami sa mga mapalad sa iyong kaharian. Panginoon, ibilang kami sa mga mapapalad sa iyong kaharian. Upang hanapin ng simbahan ang pagiging mapalad sa kaharian ng langit sa pamamagitan ng pagdamay sa mga itinakwil ng lipunan. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibilang kami sa mga mapapalad sa iyong kaharian. Upang ang mga namumuno sa mga bansa ay maging tagpaghatid ng kapayapaan. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibilang kami sa mga mapapalad sa iyong kaharian. Upang ang mga nagugutom at nauuhaw sa katarungan ay makatagpo sa ating pamayanan ng tagapagtanggol at kanlungan. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibilang kami sa mga mapapalad sa iyong kaharian. Upang yaong mga hinahamak at pinag-uusig dahil kay Kristo ay maging matatag dahil sa pagpapahayag ng mabuting balita tungo sa buhay ng marangal at matapat. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibilang kami sa mga mapapalad sa iyong kaharian. Upang tayo na nagdiriwang ng Eukaristiya ay buong pusong maglingkod sa Diyos sa pagtulong sa mga nahapis, pinag-uusig at mga aba. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibilang kami sa mga mapapalad sa iyong kaharian. Upang ang mga yumao ay maging mapalad na mapabilang sa kaharian ng Diyos. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibilang kami sa mga mapapalad sa iyong kaharian. Amang mapagmahal, dinggin ng aming pagsamo, itulit mong makamit namin ang pagpapala na hatid ng paghahari ni Kristo. Kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Aming alay
sa